Bilis! Akil! Akil! Elias! Wala nang oras, lika na! Mas maiging palit tayo ng damit. Bakit naman? Upang ikay makatakas. Baka dugo, Ginoo. Dugo-dugo yung minti. Wala namang ito. Ako'y makakatakbo pa. At tayo'y makakatakas sa mga Kastila. Higa na. Mauna ka na! Di maaari! Tawa mo na, Ginoo! Muriras ahura, Senyor. Kristus tumo Ibarra. Reha sa bintana, kandado sa pinto. Hindi kriminal, pero daig pang bilanggo. Sila'y magagawa, sadyang piniit sa hirap at gutom, dusa't sakit. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit ba maluwat ang ating pagdaloy? Pasensya na po, Doña. Baka matamaan natin ang kawiri. Mga kapatid, simpleng lunas lang ang ating kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit wala nakaisip nito. Buksan ng isang bagong ilog sa paghukay lamang ng isang kalal. At gayon ay isarado ang ilog. At paano naman ang salapi at manggagawa? Gawa ito sa mga bilanggo. Ang kukulangin ay ipakilos ang buong bayan, bata at matanda. Ngunit kaguluhan lamang maidudulot niyan. Tiyak ako na hindi maghihimagsik ang mga pulong ito. Oh, Basilio! O Kapitan, Kumusta nga pala yung binubuo yung Akademya ng Wikang Kastila? mabuti naman po Kapitan. Handa na po ang mga guro at mga kalahating Espanyol at kalahating Pilipino. Pati na rin po ang mga paol na gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Di ba tutol si Padre Sibayla? Niregaluhan namin ng 2 kabayo ang general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambaga ng bawat isa sa amin at ang mga kagamitan ay ibibigay sa yamang nakarating. Mabuti naman kung ganon, sana ay maging matagumpay ang inyong mga plano. O paano, mauna na ako sa itaas at may kailangan pa akong gawin. Sige Kapitan. Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo, pwede ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesforo. Magandang gabi, Padre. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Kailangan mong magbayad ng buwis, 200 piso. Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, nilimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamilyarisyo. At ngayon, ayaw ko magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito'y naiiba, sapagkat sa iyong pagpapabaya, ibig sabihin lang ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na halaga lamang yan. Abay ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin na tong lupa. Hindi sa korporasyon! Lalaban ako! Huwag mo pa hintulutan yan, gobernador nila. Ang namumuna sa kanila ay isang binatang radikal ang pananalig at isa sa kanila ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani ay mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pabigyan ng mga estudyante. Anong tingin mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Obras Estudiantes.
Hello, Kiroda. Kumusta? Senyor Simeon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Niligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka magbayad. Pero Senyor Simon, marami din may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin sila binigay resibo para akin masingil. Kung gayon, ilapit niyo sila sa akin. Kiroda. May ilan nga pala ako ipapapasok sa iyong kahon ng baril at itago mo ito sa kamali. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Mauunawaan mo ba, Kiroda? O siya. Ikaw na bahala dyan, ha? Basta hindi ako sasabitan. Sadyang wala na talagang galang ang mga kabataan ngayon. Pamanhong Ginoo, di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng Akademyang Wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong magpapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pagunlad ng Pilipinas ng 100 taong. Isang malaking kamalian ang balak niyong gawin patayin ang inyong katauhan, ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip, lalo na kayo magiging Pilay at Pepe. Anong ibig mong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan ay wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay kung ganyan ang inyong pag-iisip. Habang buhay kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya at wala ng kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala, ngunit sa pagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan sa aming balak, kami ang nasa tuwid. Okay lang Simon. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang puso at wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano ba ang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa inaapi, sa umaapi, yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo ng pagdesisyon sa loob lamang ng isang oras magsisimula ng imagsikan. At bukas, wala na universidad, wala na mag-aaral, at wala na magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay pagtitiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa! Nasa karunungan ang pag-asa. Ngunit sa karunungan lang ang walang kamatayan. Ang pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at sariling katauhan. Hindi ka na isang Pilipino, kundi isang usabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang upo, lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lamang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo ron, Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Tay, paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya na ikami lang. Naparusong benta upang makabalik. Nang sabihin sa akin lahat, pagbalik ko ay may liham. Liham na galing kay Padre Salvi na siya namang ipinadala kay Kapitan Tiago. At ito din ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Uminahon kayo, Ginoong Simon. Wala na tayo ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lamang niya alam ako ay nagbalik. Namatay siya na hindi man lamang niya alam na ako ay buhay pa.
Krisostomo mo, Ibarra? Ako nga, 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay na nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatang diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong anak at kapatid. Nakalimutan kong pinarusahan ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Wala akong ibang naramdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa inyong Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis, mga kasawiyang nayambak at mapapangapi. Ngayong gabi, magpaparusahan ang mga makasalanan na matagal na nakatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa, ay ikakasal anak ni Don Pilais at magkakaroon ng pista kinalilihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ang misa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang buong Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mamuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaambak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mistiso, Indio, Insik, Kastila, lahat ay masasawit. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingatin ko yung Ginoong Simon. Emily Nobre del Padre, e del Hijo, del Espíritu Santo. Paano mo nagawa sa atin to, Paulita? Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, buti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit kapag hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako nakapapayag na umalis ka kaagad. Halika't samahan mo kami. Dala niyo ba ang mga regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, gaganda na. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging maayos din ang lahat. Oy, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Dali, huwag ka munang tumuloy. Ngunit, baka ito na huling pag-uusap namin. Makinig kang mabuti. May dinamitan sa sabog anong oras ngayon. Kaya kung maaari, huwag ka nang tumuloy. Ngunit, iba na siya bukas. Isagani! Kaganda naman ang lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka bang hindi ka muna kakain kahit saglit man lang? Salamat sa iyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gawain na hindi pwedeng ipagliban. Pasensya na. Sige, mauuna na ako. Salamat, Ginoong Simon. Oh, Senyor Simon, ba't ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako ay nagmamadali. Kay ganda ng lamparang nanggaling kay ay saglit at namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala, madali lamang itong ayusin. Teka, sandali. Ano ito? Manites Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala, baka hindi naman siguro totoo yan. Ngunit ito ay nanggaling sa tao matagal ng patay. Tunay nga masamang biro ito. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Hindi nang alalahanin iyan, ipagpatuloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas nga ang metso ng lampara.
Sagani? Hoy! Magnanakaw! Hoy! Ano yun? Ayan ang hudyat! Sugod! Ang lamparang iyon ay isang dinamita? Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil pinagmasdan niya tayo. Marahil ay gayon na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Hindi pa paano sinabuhay? Ano ugnayan niya kay Simon? Alam ko na si Simeon ay si Crisostomo Ibarra. Simon! Isang taksil! Hanapin at hulihin iyan! Senyor Simon, masamang balita. Hindi na tuloy ang pagsabog. Bakit? Si Sagani, itinapon niya ang lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, iligtas mo yung sarili. Bilis! Para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinagprusahan ng ganito? Tapos ng aking misyon. Simon! Sandal, at tatawag ako ng doktor. Huwag kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sana sabihin na aking buhay. Nais ko makinig, Senyor Simon. Totoo naman na may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag tayo ay walang mapuntahan. Tulungan niyo ako, Padre. Ayoko mamatay na may dalang kasalanan. Nais ko mangumpisal sa iyo. Nais akong makinig, Senyor Simon. Inano ko po ang lahat ng iyon. Dahil galit na galit ako sa mundo. Diyos ko, patawarin ka ng Panginoon, anak. Palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lang puro masaya. Minsan, kailangan din nating makaranas ng sakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang magandang maidudulot ang paghihigante. Magdudulot lamang iyon ng panibagong kasamaan. Hindi ko maintindihan. Bakit ako pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lampasan. Hindi ka niya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang paglabanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naiipit lamang sa isang puot at galit sa iyong puso kung bakit mo nagawa ang isang bagay na masama. Palagi mong tatandaan, marami tayong natututunan sa ating buhay at ang mga pangyayari sa mga plano mo, ginusto ng Diyos na hindi niya isinasatuparan dahil alam niyang ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Mamamatay na ako ng kayapa. Ang kayamanan ang siyang nanginihasol ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakapalugit ang kasamaan.
Go. Dati, maligit. Ay, maligit. 3 and go. Oh, siya. Isagani. Uy, magnanakaw. Hoy, magnanakaw! Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil pinagmasdan niya tayo. At anong ugnayan niya kay Simon? Simon? Okay. Huwag mong pahitulutan yan. And go. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Stay ko ng tresigo. Go. Ayan ang hudyat. Sugod. Dagan. Kidagan. Boom. May go si Kisig. Pa. Mayra. Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Si Isagani, tinapon niya ang lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, iligtas mo yung sarili. Bilis! Buwa! Push. Di na, naigo. Naigo ka. Oh! Na! Push. Igo. Mininotre del Padre y del Hijo del Santo. Do kay Go. Go. Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon. Go. I told you. Alam ito ko.